Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Sa tingin mo ba hihinga nila ng pera si Alex para hindi ako makulong? Sana hindi. Pero Paula, huwag mo nang isipin yun. Magiging maayos din ang lahat. Sinabi mo ng totoo, kaya okay na yun. Ay, sana nga. Nandito na po. Bakit mo ba ako minamadali? Nakausap ko si Raquel at may sinabi siya na hindi ko maintindihan. Isang tao nagngangalang Mario Aguirre ang nagpa-reserve raw sa isang hotel para makapagkita doon kay Maria Jose. Mario Aguirre? Imposible, hindi ko inutusan si Mateo na gawin yan. At sino may gawa nun? Si Maura? Hindi siya kilala ni Maura. Kung ganun, gumawa ka ng paraan para malaman mo kung sino may gawa nang hindi ka magkaproblema. Ulysses, hindi titigil si Alex hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kapag mangyari yun, sigurado sangkot ka rito. Mateo, kailangan natin magkita kagad. Hindi. Hanapin mo ako. Pupunta ako sa Piedra de Agua Hotel. Hihintayin kita. Hello? Maura, mabuti tumawag ka. Sa tingin ko may problema tayo. Kinakailangan kasi natin mag-usap. Kailan ba tayo pwede magkita? Zaldivar, matutuwa ka dahil meron ako magandang balita sa iyong socialite section. Yes, Mr. Alvarez. Ang hipag ni Alejandro Lombardo ay inaresto dahil sa pagmamaneho ng nakainom at nakabanggato ng isang lalaki. Pagkatapos nun, nagawa niya itong takasan. Attorney? Sige. Anong nangyari? Anong sabi nila? Makukulong ba ako? Hindi ka makukulong, nakapagpiansa ang abogado mo para makalaya ka. Ay, salamat po, Diyos ko. Sinabi ko na magiging maayos din ang lahat. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na maayos niya ang lahat? Siya ang ating hero. Maraming salamat, Alex. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa'yo. Hindi ka pa maaaring makalis sa ngayon dahil may mga papeles pa tayong kailangan ayusin. Mauna na ako, kailangan ko na umalis. May mga asikasuhin pa ako sa opisina. Arturo, Opo, sir. dali mo si Maria Jose at ang pamilya niya sa bahay. Opo, sir. Yung iba, sumakay na lang ng taxi para makauwi. Opo. Sa tingin ko, ibo ka nagagalit siya. Pasensya naman, pero pagkatapos po ninyong mapirmahan ng mga papeles ay doon pa lang kayo makakalis. At kahit pa maraming investigasyon na maganap ay ipagdasal na lang natin na walang namatay o sugat ang tao silang makita. Sige po. Siya nakita ko mukhang galit si Alejandro, tama ba? Sa tingin ko nga, Itay. Pero natural lang yun. Tama ka. Dahil nga naaabala natin siya ng gusto. Hindi. Gagawin ko lang kung anong utos mo. At saka, bakit ka naman gagawin na magpa-reserve ng hotel para kay Mario Aguirre? Paano mo ito mapapaliwanag? Bakit mo ako pinapunta rito, Ulysses? Anong problema? Ikaw ba nagpa-reserve sa Orleando's Hotel sa pangalan ni Mario Aguirre? Anong ginagawa mo rito? Kaibigan ko si Roberto at isa pa sinasabi ko sa kanya ang lahat. Huwag kang ganyan, Maura. Napapahiya na ako. Alam mo naman na ayoko ng chismis. Ako ang pinakatahimik na tao sa buong mundo. Sasabihin ko sa inyo ang totoo.
Wala akong ginawang reservation. May gumamit sa pangalan niya. Gumamit maliban kay Bruno? Hindi siya. Katulad na lang na magpadala siya ng bulaklak kay Mario Jose. Maaaring ginawa niya yun para maalarma si Alex. Maaari nga. Maaring natuklasan na ni Bruno na wala talaga Mario Aguirre at gusto niyang pagkakitaan ito. Ay, sa tingin mo? Well, naging maingat ka naman, hindi ba? Nakuha mo pang magbayad ng tao para magpanggap na siya. Pero huwag tayong maging kampante. Hindi ko na alam na nagiging komplikado na mga bagay-bagay. Itigil na natin ito bago pa lumala ang mga problema. Ay, huminahon ka nga muna. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Mas kailangan nating magpursige sa ngayon. Dahil oras na malaman ni Alex na si Maria Jose ay nakikipagkita kay Mario Aguirre, siguradong i-divorce niya ito. Naiintindihan niyo ba yun? Tama ka. At hindi pa siya makukontento. Dahil aalamin niya pa rin to. At siguradong tatanungin niya pa rin ang pamilya ni Mario Jose kung kilala nila ito. Pag nangyari yun, kahit ano pang sabihin nila, hindi pa rin to paniniwalaan ni Alex. Dahil sa isip niya, kilala nila ito. Makinig kayo mabuti. 3 tao ang hindi nakakakilala kay Mario Aguirre. Yung tatay at 2 anak. At yung ika-4 na tao ang siya nagsasamantala rito. Kaya dapat nating malaman kung sinong ika-4 na yun. Mateo? May sinabihan ka bang iba tungkol dito? Hindi ako hangal, no? Bakit ko sasabihin ng transaksyon na ginawa ko? Mapagkakatiwalaan akong tao. At hindi ako isang traidor. Tapat ako. Good evening. Magandang Nandiyan ba si gabi po. architect? Opo, hinihintay na po kayo. Tuloy po. Salamat. Hindi kita maintindihan, Katya, sa paliwanag mo. Matatapos na ba ang iyong kurso sa loob ng 2 linggo? Kung gano'n, anong oras ang dating mo at anong airline? Sige, okay. Susunduin kita. I love you. Darating si Katya bukas at pinag-uusapan namin ang kanyang pagdating. Okay, ano bang problema? Mrs. Lombardo! Mrs. Lombardo! Tabi! Nakakatabukan na po kayo. Tama na! Nakailan po ba kayo, Mrs. Lombardo? Sandali lang po! Alis ka! Alis ka kausapin! Ay, tumapit kayo, paraan niyo ako! Dahil siya! Kanina ka pa! Sasapakin na kita eh! Inuubos mo ang pasensya ko! Sige na, Pedro! Huwag magalit! Magtatanong mo na sila! Alam mo sa ginagawa namin! Sir, sandali lang, sir! Isasarang lang! Kung ayaw niyo magsalita, sa pulis na lang kami kukuha na impormasyon. Ibig sabihin, ang lahat ng sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan, ganun ba? Hindi ako makapaniwala na ang isang inosenteng katulad niya ay nagawa akong paikutin sa isang kasinungalingan. Relax, Alejandro. Huminahon ka. Baka naman meron siya Anong magandang paliwanag yun? Hindi ko alam. Kausapin mo siya. Para ano pa, Fernando? Para paikutin niya ako ulit sa kasinungalingan niya? Pero mahal ko siya, Fernando. Yan ang problema ko ngayon. Samantalang hindi naman siya kaakit-akit. Hindi rin naman siya ang pinakamaganda at eleganteng babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Pero nahulog ako sa mga bitag niya. At yun ang hindi ko maintindihan. Pero kung tutuusin, siya isang napakatalino ring babae. Fernando, galit na ako. Sa nararamdaman ko ngayon, kaya ko siyang patayin kung narito lang siya sa harapan ko. Huwag kang eksaherado. Anong eksaherado? Alam mo naman ang ginawa niya. Nagplano siya ng isang peking kasal. At sila ng kasabot niya, pinlano nila na patayin ako, Fernando. Nagpanggap siyang inosenteng birhen para lang lukuhin ako. At ngayon, nasa bahay ko na siya kasama pa ang baliw niyang ama. Pati na rin ang kapatid niya, na puro problema ang binigay sa akin. Pero ikaw ang kumuha sa kanyang Yun ang ama. pagkakamali ko. Dahil sa awa ko, gusto ko siyang mapasaya. Ang hindi lang natin na pag-uusapan ay si Bruno. Oo nga, tama ka. Si Bruno at ako ay magkalaban, yun. Alam ko yan dahil nga sa pagmamahal ko kay Victoria. Hindi ko pinaburan si Maria Jose at ang mas pinaburan ko ay si Bruno. Pero ano? bakit tinulungan niya si Bruno magdesisyon na lisanin ang bahay mo? Paano ko naman malalaman? Baka pinaikot rin siya tulad ko. Sa tingin ko ang taong nagplano ng peking kasal at ang nakakaalam ng lahat ng ito ay maaaring isang tao na malapit lang sa'yo. Maaaring isa sa mga tauhan ko sa opisina. Pero hindi, Fernando, hindi. Mula na magsimula ang kalokohang to, napaikot na nila ako ng ilang beses. Sinubukan ko na rin ito bigyan ng rason pero wala rin eh.
Pagod na ako. Alis na ako. Dumating ang mga Samaniego kanina lang. Bakit ba ang tagal-tagal mo? Nagtasi kasi kami ni Chucho dahil si Sir Alex ay umalis ng mag-isa. At dun sa kotse, hindi kami magkasya ni na Arturo at ng pamilya ni Maria Jose. Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Ano nangyari? Hihingan kami dalawa ni Miss Paula ng pahayag. At alam mo ba, ang dami-dami niya ng tanong sa akin. Naging maingat ka ba sa mga sagot mo? Oo. Ipinakita ko sa kanila na takot ako na malaman na baka namatay yung nabangga namin. Tapos? Wala na. Nagbiyansa kami at hihintayin namin kung may makita silang sugatan o bangkay. Magpapakita yung bukas. Sir, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong gawin yan. Napakabata pa ni Paula at hindi siya dapat sisihin sa nangyari. Aayusin na lang namin to, sir. Magkasama tayo hanggang sa huli. Ang sabi nila, kung gusto mo raw ng isang tapat na kakampi, gawin mo siyang kasabwat sa lahat ng ginagawa mo. Hanggang sa huling sandali ng iyong hininga. Magandang gabi, Thomas. Lalabas na ako sandali, pakibukas na lang. Nagbilin si Senyorito Alex na huwag kang palabasin. Kahapon pa yun. Akala niya tatakas ako at hindi magbibigay ng impormasyon. Pero nagawa ko na yun, tapos na. Makikipagkita ako sa aking kapatid. Nakikusap ako sa iyo, Thomas. Kahit sandali lang. Hindi mo ba talaga gusto na dalang kita na makakain? Hindi na, salamat, Chuchu. Sa totoo lang, hindi kami nagugutom. O sige, kayong bahala. Pero alam niyo, para sa akin, ang pag-aalala ay lalo nakakapagpagutom sa akin. Kaya hindi ako dapat magutom. Kung gano'n naman pala, hindi kumain ka na. O sige. Teka sandali. Hindi niyo man lamang ba ako gustong kumain ng masarap na sisig ala swerte? Nakahanda na yon. May mga kasamang marami sibuyas o kaya sausage. At masarap na cheese. Sabi nila, maganda rin yung kainin para lumipas ang tensyon na nararamdaman. Hindi na, Chuchu. Maraming salamat na lang. Ganun pa man. Sa totoo lang, masaya ako dahil naging maayos na ang lahat. Salamat, Chuchu. Sana'y makatulog na kayo na mahimbing. O paano, maiwan ko na kayo rito. Lalabas na Ikaw ako. din. Magandang gabi. Ay, sarap. Ay, iba talaga ang halik ng bata. May sinabi ba sa'yo ang asawa mo bago umalis? Ang sabi niya meron lang daw siyang aasikasuhin. Marahil ay galit siya, anak. Opo. Sa palagay ko, anak, mas makabubuting umalis na tayo rito. Ay, pakiusap, tigilan niyo na yan. Napakabait ni Alex, siya pang ang kumuha ng abogado at nagpiyansa sa akin para Ay, makalaya tama ako. ka, mahal ko. Pero makapagod na siya sa mga problemang idinulot natin. Ay, magandang gabi. Magandang gabi rin. Nandiyan na po si Senyorito Alejandro. Gusto niya po kayong makausap, Senyorita Maria Jose. May problema ba? Sabihin mo. Hindi ko po alam, Mang Pedro. Sasamahan kita, anak ko. Hindi, wag na itay, wag na. Wala po kayong dapat ipag-alala. Tayo na po. Baka bawiin nilang piyansa. Hindi, anak, hindi. Dapat sana nandito ang mga pulis. Lalo siya sa kanyang study room. Sasabihan ko na siya. Senyorito, narito na si Senyorita Maria Jose. Papasukin mo. Oo, Senyorito. Pasok, Senyorita. Salamat. Una sa lahat, gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Ginawa ko lang yun para sa pamilya ko. Ito ang pera para sa apartment nyo. Binawas ko na dyan ang pinambayad ko sa bumugbog sa tatay mo. At pati na rin yung pangpiyansa sa mga kasama niya na hiningi mo sa akin. At ang natira ay sobra-sobra pa para makahanap ka ng isang hotel o isang paupaang bahay. Hanggang sa makahanap ka ulit ng isa pang hangal na lalaking lolokohin mo. Pero, At bukas na bukas din, lumayas na kayo sa pamamahay ko. At pakibilisan nyo. Masaya ako na hindi ka buntis. kunin mo yung halaga na ipinagpiyansa mo sa akin, kapatid. Kapag kinuha ko pa yun, wala na matitira para sa inyo.
Ang totoo, nagmaneho ng walang lisensya ang kapatid mo kaya kinailangan niya magmulta. Pero ang pinakamahalaga rito ay malaman ko kung sino nasagasaan niya kung nasugatan ba o namatay. Dahil ang paghihirap ng pamilyang yan, Maria Jose, ay kailanman hindi matutumbasan ng pera. Pero babayaran natin sila sa perwisyong nangyari. Pero huwag kang mag-alala, ako nang bahala doon. Pero napakalaking halagang kakailanganin doon. At bakit ako maghahanap ng panibagong hangal na lalaki na maluloko? Alam na alam mo yan, huwag ka na magkunwari pa! Pero hindi ba naipaliwanag ko na sa'yo na si Bruno? Utang na loob, tigilan mo na ako sa pagsisinungaling mo! Ayoko nang makinig sa mga sasabihin mo at ayoko nang makita ka pa. Ang gusto kong gawin mo ngayon ay lumayas ka sa pamamahay ko. Oo, sige. Gusto ko sanang pasalamatan kita. Salamat saan? Sa pagpapakatanga ko sa'yo? Kahit kailan hindi ko inisip na tanga ka. Pwes kung ganun, bakit yung to pinlano? Kayong dalawa ng kasabwat mo. Wala akong ginagawang ganyan. Talaga? Wala akong alam dyan. Maraming beses ko nang sinabi sa'yo. Ay, Maria Jose, nakikiusap ako sa'yo sa huling pagkakataon. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Oo, sige. Paumanhin. Ang tseke mo. Kakailanganin mo yan. Alam mo naman siguro na hindi kayo pwedeng lumayo sa syudad hanggat hindi pa nalulutas ang kaso ng kapatid mo. Kailangan nyo ipaalam sa mga pulis kung saan na magiging bago yung address kapag may nalipatan na kayo. Nasa ganon, hindi sila mahirapang kontakin kayo. Sinabi nila sa akin na dumating ka na raw at pinalaya na rin nila si Paula. Sa tingin ko nasabi na sa'yo ni Fernando. Oo. Nalulungkot ako para sa'yo, Iho. Ay, sakit na ginawa niyang pagtatraitor sa akin, Mama. Alam ko, mahal ko. Naiintindihan ko. Pinalayas ko sila. Makakalimutan mo rin siya. Di ko alam. Nahihirong ng panahon ang lahat ng sugat. Ayoko na sana pag-usapan to. Kung yan ang gusto mo, mahal ko. Bukas, maaga silang aalis. Nakikiusap ako. Sabihan mo ang driver na ihatid sila kahit saan nila kailangan pumunta. Ayoko na silang makita. Ako nang bahala sa kanila, anak ko. Magandang gabi, Victoria. Kumusta ka na? Sa mga oras na ito, nadudurog ang puso ko dahil napakalungkot ni Alex. Oo, alam ko. Pinapaalis na niya si Maria Jose at ang pamilya nito bukas ng umagang umaga. At alam kong napakasakit din ito para sa kanya, Fernando. Dahil hinangaan niya rin ito. At minahal niya ng lubusan. Ako sa totoo lang, hinangaan ko rin naman siya. Sino ba makapagsasabi ng isang babaeng katulad niya na inosente ay makakagawa ng mga ganun? Ako man ay hindi ko rin ito mapaniwalaan. Nung una naghinala rin ako sa motibo niya, pero nang makausap ko siya, nawala ang paghihinala ko na manggagamit siya ng lalaki magkapera lamang. Ang ginawa niyang yun ay isang malaking panloloko. Hindi lang si Alex ang niloko niya at maging si Bruno ay nakumbinsi niyang gumawa ng hindi maganda sa kanya. Kakaiba talagang utak ng babaeng yon. Pero lumabas din kung ano ang katotohanan.
Ngayon ay alis na siya at lalayo na siya dito. At ang iniwan niya ay isang malaking sugat sa atin. Ano ba ang gusto mong sabihin ko sa'yo para lang gumaan ang iyong pakiramdam? Sapat na sa akin nakikinig ka. Ay, bakit nagawa ng babaeng yun ng ganong kasama? Bakit niya nagawang saktan si Alejandro samantalang naging napakabuti naman ito sa kanya? Baka nga totoong may tao na pumilit sa kanya. Ay, sa ngayon, suportahan mo si Alejandro dahil kailangan niyang pagdamay mo, Fernando. Siyempre naman, Victoria. Gagawin ko. Good night, Fernando. Good night, Victoria. Iniisip ko kung bakit naghihinala pa rin ako, Victoria. Ay, naku, ikaw talaga. Iniwan mo kami lahat na nag-aalala. Wala kaming alam sa nangyayari. Sa tono ng pananalita mo'y mukhang nag-aalala ka. Hindi naman. Oo, tama, pero hindi naman gaano. Ako'y naniniwala na inayos ni Senyorito Alejandro ang lahat ng gusot at problema para makalaya si Paula. Hindi niya naman ito magagawang pabayaan, hindi Walang ba? katumbas na halagang kapanatagan ng isip. Alam kong yun ang sinasaalang-alang ni Senyorito Alex nang piyansahan niya ito. Sa aking nakita, mukhang galit na galit ang mukha niya at hindi ito naitago. Sa aking palagay kaya siya nagalit dahil magbabayad siya sa kahangalan ng pilyang yong. Mali ka dyan, Arturo. Mahalaga kay Senyorito Alex ang pamilya niya. Siya ay kapatid ng kanyang asawa. Hipag niya ito. Oo, tama ang sinabi niya sa'yo. Sa ayaw at sa gusto niya, pamilya niya pa rin yun. Marahil ang kinagagalit niya ay yung mga reporter sa labas na walang ginawa kundi ang bantayan ng kaganapan ng buhay ng ibang tao. Ibig mong sabihin nalaman ito ng mga press. Oo, nandun sila at hindi ko alam kung paano nila nalaman. Napalis na kami. Lahat sila gusto nila kami tanungin. Ayaw papigil, dala-dala mga kamera nila. Bit-bit pati ang mikropono nila. Pati nga yung mga spotlight nila nakakasilaw ang sobrang liwanag. Pati sa paglalakad namin, pinipigilan kami. Grabe talaga nangyari. Ay, wag sana mabasa ni Ma'am Victoria yan. Itago ko kaya ang dyaryo bukas ng maga. O kaya naman wag mo siyang dalhan. Pero bakit? Sabihin mo, pababayaan na ba niya ako? Hindi. Itutuloy pa rin ni Alex ang pagtulong at ang kanyang abogado. Kung kaya't wala kang dapat ipag-alala rito. Kapag walang nagpakitang biktima ay wala silang maikakaso sa'yo at magiging kampante tayo. Kaya kailangan na natin umalis bukas ng umaga. O sige, pero bakit gusto niya tayong paalisin dito? Dahil marami na tayong problemang naibigay sa kanya. At pagod na siya. Narito ang pera. Ibinigay niya sa akin yung bayad sa apartment. Ibinawas niya rito yung perang ibinayad niya sa Rufino na yun. Pati na rin yung perang ipinambayad niya sa pagpiyansa sa'yo. Paano yung kay Paula? Siya na magbabayad nun. Saan tayo ngayon titira? Paano na tayo wala na yung apartment ni tatay? Pansamantala, mananatili muna tayo sa isang hotel sa bayan hanggat hindi pa naayos ang aksidenteng kinasangkutan mo. Nakakalungkot naman yun, anak. Eh, ikaw? Kumusta ka naman ngayon? Mas magandang ito na ang gawin natin. Dahil nasabi ko na sa kanya gusto ko makapag-diborsyo. Kung kaya't nakikiusap ako sa inyo na i-empake niyo na ang mga gamit niyo. Ganun na lang yon? Hindi man lang tayo magpapaalam? Sumunod na lang kayo. At nakikiusap ako sa inyo na iwan niyo lahat ng bagay na ibinigay nila sa inyo. Good night. Ang pinangarap natin na magkaroon ng magandang buhay ay tapos na, tatay. Kasalanan ko ang lahat dahil sa pagkabangga ko sa lalaking yon. Huwag ka nang umiyak, anak. Isa itong aral sa'yo. At hanggat maaari, huwag mo na itong uulitin pa. Sana naman maintindihan mo ito. Wala nang dahilan para ipagpatuloy mo pa ang pag-aalala mo at kung sino man na may kagagawa noon. Tama si Ulysses. Maaaring ang si Bruno ang may gawa ng reservation doon sa hotel. Ay, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ako nakakasigurado. Wala bang ibang paraan para malaman mo? Katulad na lang ng walang paraan para malaman ng kahit sino na wala talagang Mario Aguirre, di ba? Sana nga. May balita ka na ba? Kung ikinulong na ang kapatid ni Maria Jose? Wala akong alam. Malamang galit na si Alex sa pangyayaring yon. Sana lang sa pagkakataong ito magdesisyon na siya dahil puno na siya. Paano kung gawin nga niya yun? Hindi ko na siya hahayaang mawala. At wala na makakaagaw pa sa kanya sa akin. Sa tingin ko hindi tataling ni Alex ang sarili niya sa iba matapos ang nangyari sa kanila ni Maria Jose. Titingnan natin. Kapag iniwan niya ang babaeng yun, tagumpay ako. Kapag nangyari yun na magkahiwalay sila, malinaw lang na nagawa ko na ang aking parte. Cheers!
Anong balak mo ngayon? Itutuloy ko ang aking pagpapanggap na isa akong tapat na babae sa kanya para maisip niya na hindi lahat ng babae pare-pareho. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi niya ako magawang balikan? Gusto mo na mainom? Hindi, salamat na lang. Sigurado ka? Kahit konti lang. Iniisip ko lang kung ide-divorce siya ni Alex pagkatapos ng mga nangyari. Malamang. Ang totoo niyan, bihasang-bihasa si Maura sa mga plano niya. Ang mag-imbento ng isang Mario Aguirre ay isang ekselehenteng ideya. Kapag malaman ni Alex na ang isang imaginary man ay makikipagkita sa kanyang asawa sa hotel, impyerno yun sa kanya. Diyan ka naging masaya. Masaya ako kapag nagagawa kong lahat ng kaguluhan ng lihim. Maaring magsimula nitong magbigay sa atin ng sakit ng ulo. Kaya ayoko na rin patagalin pa ito. Hindi ka na magkakaroon ng malaking pera niyan. Dahil ang alam ko, binayaan ka na ni Maura sa mga bagay na ito. Tama ka doon. Pero may inaasikaso naman akong ibang negosyo. Sandali lang. Sino yun? Asawa mo. Bakit? May relasyon ba kayo? Wala, no? Alam mo, ang asawa mo mahilig sa chismis. Parati siyang tumatawag sa akin para lang pag-usapan namin si Maura at Lisette. Kilala mo naman siya, di ba? Sa bagay, tama ka. Pakiusap. Huwag mo mababanggit sa kanya tungkol kay Mario Aguirre. Alam mo naman kung ayaw mo itong malaman kagad to ng lahat. Hindi ako baliw, huwag kang mag-alala. Magtatagal ka ba? Hindi. Aalis na ako. May mahalagang bagay pa ako na kailangan kong tapusin. Okay. Ikaw ang bahala. Bukas na tayo makita. Eto ang kwintas mo, kunin mo para hindi mo isipin na pinaperahan kita. Darating din ang araw na maiisip mo na kailanman hindi kita niloko. Maria Jose. Maria Jose, sandali. Isa na naman to sa mga taktika niya. Hindi mo ako makukumbinsi. Hindi mo ako mapapaniwalang inosente ka. Meche! Meche! Gumising ka! Bakit ba? Meche! May kumakatok sa pinto. Oo, sandali Bukas lang. na lang. Oo. Sino ba yan? Si Eric to, bilisan ako ng kaibigan mo. Ay, oo, nariyan na. Sandali. Ay. Patawad. Pasensya na kayo kung naistorbo ko sa inyo ng ganitong oras. Oo. Patawad. May importante lang kasi akong sasabihin sa inyo. Maupo ka muna, sige. Salamat. Eto. Sige, maraming salamat. Anong sadya mo? Sabihin mo. O sige. Alam ko naman na ayaw nyo magsinungaling sa inyong testimonya. Na hindi kayo makapinsala sa iba, hindi ba? Tama. Meron kasi ako naisip na mabuting paraan para hindi mangyari yun. Paano? Sabihin mo. Sa oras na magbibigay ka ng salaysay, huwag mong sabihin kung ano ang totoo. Ang sabihin mo, ang sabi ng kapatid mo, napakadilim nun at hindi malinaw sa kanyang sasakyan. Nababangga sa kanya, ganun lang. At hindi niya rin kamo matukoy ang nagmamaneho nito. Basta ang alam niya lang, naglalakad siya nang may bigla na lang bumangga sa kanya. Pero yung taong pumarito sa amin, pinagbantaan kami na kung hindi namin gagawin ang kagustuhan nila, ipapatayin nila kaming lahat. Sige, gagawin mo pa rin naman ang gusto niya sa pagbibigay mo ng salaysay. Hindi mo nga lang ito papangalanan at wala kang ibibigay na detalye. Paano kung hindi niya magustuhan at bawiin yung perang binigay niya? Pagkatapos mo magsalita, dediretso ka sa ospital para magpa-check up kayo. Alam na yun ng doktor at babayaran nila kung ano man ang dapat ay pagamot sa'yo. Maliwanag ba? Sa madaling salita, hindi na makakapunta sa ospital ang boss ko. Para questionin, ang salaysay mo. Dahil takot sila sa eskandalo. Paano kung
Paglabas ni Gabriel sa ospital, bigla na lang kaming takutin na ibalik sa kanila ang pera. Makinig ka. Nakikita ko naman sa mga pamilya ng aking boss ang nag-aasikaso ng mga gastusin ni Gabriel sa ospital. Sino? Hindi. Hindi ko maaari sabihin ang kanyang pangalan. Kung siya nga nagbabayad ng mga gastusin nyo dito, maaari mo nang ibalik ang pera ng boss ko. Pakiusap. Akong responsable rito. Inosenteng bata si Miss Paula at gusto na siyang takutin ng boss ko sa mga akusasyon niya kaya niya ginagawa yun. Ayokong mapahamak siya ng gusto kung makukulong siya sa aksidenteng nagawa niya. Pero talaga bang meron siyang nabangga? Oo, isa itong lasing na lalaki na bigla na lang sumulpot. At hindi niya napansin na may paparating na kotse. Tapos nun bigla siya nawala. Kaya posible na nakapaglakad pa siya matapos ang nangyari. Ibig sabihin wala nangyari sa kanya. Ano masasabi mo dun, Meche? Wala, hindi ko alam, Gabriel. Parang nagugulan ako sa mga nangyayari. Yun lang. Makinig ka mabuti sa akin. Alam ko kung anong sinasabi ko sa inyo. Saan kayo pupunta? Ang bakasyon namin itapos na, Senyorito Roberto. Aalis na kami sa bahay na ito. Bakit? Bakit may mga dala kayong bagahe? Saan kayo pupunta? Gaya nga ng sinabi ko, aalis na kami, Chuchu. Babalik na kami sa dati naming bahay. Hayaan mo tulungan kita dito. Hindi, huwag ka na mag-abala. Salamat. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Huwag na, salamat na lang. Lahat ba ng ito nang dahil doon sa aksidente? Gano'n na ba ang galit ni Senyorito Alejandro? Hindi ko alam ang sasabihin sa iyo, Chuchu. Pero nakapag-desisyon na ang anak ko. Babalik na kayo sa bayan nyo? Hindi pa namin pwedeng gawin niya sa ngayon. Dahil kinakailangan pa naming hintayin maayos ang kaso ni Paula. Ewan ko. Wala akong naiintindihan. Kailangan mong tanggapin na kami ay hindi nababagay sa lugar na ito. Babalik kami kung saan kami nararapat. Babalikan na namin yung lugar kung saan kami nababagay, Chuchu. Bagamat masakit para sa amin ito. Mamimiss kita. Huwag mo sanang kalimutan na tawagan ako. Oo, salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng kabutihang nagawa mo sa akin. Kahit nung nag-away pa kami ng asawa mo. Pasensya ka na. Supungin talaga siya. Arturo, Ano po yun, ma'am? paparating na sina Maria Jose. Pakitulungan mo sila sa kanilang mga bagahe. Opo. At pakihatid mo na rin sila kung saan man sila pupunta. Opo, ma'am. Salamat. Ay, tutulungan ko na po kayo, ma'am. Salamat. Akin na po. Hindi niyo na po kami kailangang ipahatid. Kukuha na lang po kami ng taxi. Hindi. Mas makakabuting ihatid kayo ni Arturo. Marami pong salamat sa kabutihan niyo, Senyora. Sige po, Senyora. Hinding-hindi po namin kayo makakalimutan. Patnubayan kayo ng Diyos. At sana kapag may kailangan ka, huwag ka mag-atubiling tumawag. Talaga napakabuti mo, Felipa. Salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat. Paana, mahal ko. Paalam. Ay, yun din ang hiling ko sa'yo, Mang Pedro. Hindi mo lang alam kung gaano ka namin mamimiss dito. Mamimiss ka din namin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na sumama ako sa pamamalengke sa iyo. Naalala mo? Ay, oo naman, naalala ko. Aalis na kami. Mariose, karangalan kong makilala ka. Ganon din ako. Salamat. Kung may kailangan ka, Paula, tumawag ka lang. Hindi ako makapaniwalang kayang sipain palabas ng bahay ni Senyorito Alejandro ang buong pamilya na yon. Nang dahil sa aksidente na hindi naman ginustong mangyari ni Paula. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa kanyang asawa. Ang lupit naman niya. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Chuchu. Hindi mo alam kung anong tunay na nangyari. Sige, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ako maaaring magsalita ng anuman tungkol sa buhay ng aking amo. At ikaw, sasabihin mo din ba sa akin na hindi mo alam kung ano nangyari? Naguguluhan na ako.
Alam mo, ganun din ang nararamdaman ko kagaya mo. Hindi ito makatarungan pero bigyan natin to ng panahon. Oo, pero walang pera ang mga tao yun. Saan sila titira? Saan sila pupunta? Ibig ko sabihin, mahirap ang buhay. Siyempre, sinong hindi mag-aalala sa kalagayan nila ngayon? Diyos lang ang nakakaalam, Chucho. Tandaan mo ito. Pagsubok lang ang lahat ng nangyayaring ito. Halika, Kuko. Sumama ka sa akin doon sa labas. Pambihira Halika, ka dali, may kukunin Sipin mo lang mas mahalaga tayo. pa ang asong yun kaysa sa mga kaibigan naming wala na rito ngayon sa bahay. Ay, hindi sa mas pinahahalagahan ko ang asong nito, pero matalino kasi ito si Kuko. At madalas nakikipagkwentuhan siya sa akin. Totoo ba yan? Oo naman. Hindi ba't ang sabi nila ang aso daw ay ang man's best friend? O sige, Kuko, sabihin mo sa kanya na wag na siyang malungkot. Sige. Ay, wag ka nang malungkot, Chucho. Luka-luka yata ito ah. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi na ako nalulungkot. Nakakagulat talaga. Lahat na lamang ng tao rito laging galit. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan nilang palayasin yung mga tao mababait. Ikaw, Celia, ano naman sa palagay mo? Ay, Mang Chucho, huwag mo kong tanungin sa bagay na yan. Bakit hindi? Huwag mong sabihin na isa ka rin bato na walang pakiramdam. O kaya naman, wala kang naririnig kapag may dumadaing na tao sa'yo. Ay, buisit. O sige, hanggang dito na lang kami. Hindi mo ba gustong ihatid ko kayo sa isang hotel, ma'am? Hindi. Kami na lang po ang maghahanap. O sige po, kung yan po ang gusto niyo. O paano? Mag-iingat na lang po kayo, ma'am. Mag-iingat ka rin. Salamat. Hanggang sa muli po. Salamat. Sige po, ma'am. Kailangan natin magsimula maghanap ng isang murang hotel. Umupa na lamang tayo ng bahay. Tama, mas mura, mas maganda. Oo, sige. Dahan-dahan lang. Aray. Magandang umaga. Magandang umaga. Gusto ko sana magsampa ng demanda. Sandali lang po, ma'am. Maupo muna ho kayo. Salamat. Napag-isipan mo na ba, kaibigan? Huwag mong gawin ang sinabi ng pinsan ko kagabi dahil ayaw namin mapahamak ka. Tamang sinabi ng asawa ko, Meche. Hindi ko alam kung bakit sinabi sa'yo ni Eric ang ganung bagay. Ang sinabi niya yun ay isang kahangalan. Isang truck ang nakabangga sa akin. At hindi tama na isisi ko yun sa isang bata na hindi naman kami sinaktan. Ang tao nagbigay sa amin ng pera. Ang magsasaayos na aking sasabihin. Sasabihin kong nabangga ako sa ali. Kung saan naganap ang aksidente. Aray. Mag-iingat ka, Gabriel. Mag-iingat ka. Dahil hindi nagbibiro ang mga taong yun. Posibleng pagbayarin nila tayo sa hindi natin pagsunod sa mga utos nila. Gusto ko yung makausap ni Atty. Garcia sa kanyang opisina. Ano ka ba? Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Alam niyo naman na ang pinakamagandang nangyari ay nung nawala ang pamilyang yun sa atin. Tigilan mo na ang mga salita mong yan, Raquel. Isipin mo na lang na naghihirap ang kapatid Siya mo ngayon. nagpalaya sa mga yun. Raquel, utang na loob. Totoo naman yun, di ba? At kung nagawa man yun ni Alejandro, may maganda siyang dahilan. Ay, sa wakas, wala na rin ang mga hampas lupa dito. Pinalayas ni Alejandro si Maria Jose dito sa bahay. Oo. Siguro hindi na niya matagalan na ang asawa niya ay nakikipagkita sa isang Mario Aguirre sa isang hotel. Saan sila pumunta? Sana sa impyerno. Manahimik ka, walang kakwenta-kwenta mga sinasabi mo, Raquel. Yun naman ang totoo, Mama. Kitang-kita naman na ako lang ang nakakakita ng lahat ng kasinungalingan ng babaeng yun at ng pamilya niya sa bahay na ito, utang na loob. O bakit, Bruno? Wala. Bakit? Para kasi mas mahalaga pa sa yung kalagayan ni Mariose kaysa sa eksenang pinalaya siya ni Alex. Kung saan isinasangkot ka. Nagtatanong lang ako kung ano nangyari. Pero wala yun. Mama, pakisabi palitan na ito. Peace lang. O sige. Pasensya na kayo mga anak ko. Dahil sumasakit na ang mga tuhod ko. Baka pwede magpahinga muna tayo kahit sandali. Hindi ko na rin kaya, kaya maupo na muna tayo. Ay, napakainit. Mabilihan ng ice cream doon, tatay. Pahingi ng pera, bibili lang ako sandali. Ay, sandali. Pakabili mo na rin ako ng tubig, Paula. Okay. Dario! Ay, naku, hindi ko akalain napakahirap pala maghanap ng matitirhan ni Tay. Dario! Ayun ni Tay. Nakita mo ba yun? Mukhang may pinapaupahan sa bandaron. Ako na magtatanong dito muna. Sasamahan na kita, Iha. Hindi. Hindi niya na lang rito si Paula. Sandali lang po ako. Nasaan si ate? Pinuntahan niya yung nakita niyang paupahan doon. At kapag magugustuhan niya, doon na tayo titira. Ayos ba sa'yo yun?
Yung bulok na bahay na yan? Nakakadiring tumira dyan, Tay! Pero wala tayong magagawa. Oo, wala namang problema sa presyo nito. Pero dalawang silid ang kailangan namin. Ang isa ay para sa aking itay at yung isa sa aming magkapatid. Magkano naman po ang kailangan kong ibayad sa inyo? Ang presyong binigay ko ay para lang sa mga silid. Wala pa doon ang pagkain. Pero kung may kasamang agahan at tapunan, may dagdag na halagang 50 pesos bawat tao. Okay ba yun? O sige, walang problema. Kukunin ko. O sige, ilang araw naman kayo mananatili rito? Hindi ko masabi. Sige, okay. Sir, tinanong ko na si Arturo. Ang sabi niya, hinatid na to sa bayan. Sa harap ng isang hotel o ano? Hindi, sinabihan lang siya na sila na lang daw maghahanap ng bahay doon. Kung ganun, umpisa mo na silang hanapin sa lahat ng hotel o paupa ang bahay. At kapag nagtanong ka, hanapin mo ang pangalang Maria Jose sa Maniego. Naintindihan mo? Abo, sir. Anong nalaman mo kay Mario Aguirre? Sa ngayon, wala pa. Wala kasi yung oras na gawin yun, sir. Dapat alamin mo rin ang bagay na yun. Opo, sir. Yun muna ang gagawin ko. Aalis lang ako sandali para sunduin ang aking kapatid sa airport ngayon. O sige. Alejandro, hindi ako tumawag sa'yo kagabi para lang palalain ang nararamdaman mo. Kundi yung dapat mong malaman. Tungkol saan? Tungkol sa lalaking si Mario Aguirre. Ano yun? Ang sabi ng receptionist sa hotel, tumawag siya para magpa-reserve. Pero nagtataka ako bakit hindi siya Ay, nagpakita. Fernando, maraming gumagawa ng phone reservations. Pero binigay nila ang impormasyon tungkol sa kanila at ang credit card number nila. Pero ang taong ito ay may inutusan para magbayad ng cash. Saan ba papunta ang usapang to? Sinasabi ko lamang sa iyo kung anong nasa isip ko. Kung papaanong napunta kay Maria Jose ang susi na sinabi niyang ibinigay ni Bruno. Sinungaling siya. Okay, sige. Sino sa pamilya ni Maria Jose ang lumabas ng araw na yon? O meron bang bumisita sa kanya o nag-deliver ng isang envelope na may lamang susi sa Ewan loob? ko, Fernando. Hindi ko alam dahil hindi ko naman siya kasama sa lahat ng oras. Kung ako sa iyo, Alejandro, aalamin ko. Bakit pa? Wala na siya. Pinaalis ko na siya sa bahay. Wala na akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Pero nakikita ko sa iyo ngayon na naghihirap ka ng gusto. Sana nga lamang ay naging tama ka sa naging desisyon mo. Sabihin mo kung anong nangyari. 2 araw nang nakalipas. Gabi nga pala yun, sir. Naglalakad ako sa kabaan ng Los Angeles Development. Anong oras to? Hindi ko sigurado. Sa tingin ko, mga 9:00 ng gabi. At anong ginagawa mo sa lugar na yon? Pauwi na ako muna sa pakikipagkita sa isang babae na nakilala ko. Marahil mula sa isang mayamang pamilya ang babaeng yon dahil mayayaman ang mga nakatira doon, hindi ba? Hindi po. Hindi. Masisiguro kung kayong lahat ay masaya-masaya na ngayon. Ang iyong pamilya, dahil sa wakas, napatunayan yung inosente si Bruno at ako'y sinungaling. Ano pa bang gusto mo? Yung ba ang totoo? Ang katotohanan ba talaga ang gusto mong marinig? O ang gusto mo lang ay ang gusto mong marinig? Ay, Maria Jose, huwag ka na makipaglaro sa akin. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo.